Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kailangan ko na po bang mamoblema sa nanay kong masyadong makakalimutin? Kasi napapansin ko po, kapag ka may mga gamit po sa bahay na dati alam niya naman kung saan nakatago, ngayon hindi niya na alam. I'm so worried kasi syempre natatakot din naman po talaga ako sa pagtanda ng aking nanay. Hay, ano po ba yung mga supplements na ginagamit mo, Mama Nicole? Ako Wrong question! Medyo bastos ka! Medyo bastos ka talaga today! Kapag ka ganito na parang magulo sa Pilipinas, huwag ka ding magulo. Mali! Supplement? Anong supplement ko? Tigil. Okay, balik kasi ang supplement ko talaga 12. Nakakayamot yung, hindi ko in-expect yung dulong tanong ha. Ano mo ba yung mga supplement mo, Mama Nicole? Ay nako, alam mo kanina, pumunta ako sa isang bangko. Tapos meron ako nakausap doon. So sabi niya sa akin, alam mo, napanood ko yung kakapost mo lang na content. Sabi ko, alin? Sabi niya, yung kakatanggal mo lang ng panali sa buhok. Tapos inipit mo siya sa damit. Tapos hindi mo alam kung nasa na yung panali sa buhok. Kakaipit mo lang sa damit. Yung chicha. Yung quarantine na eksena. Tapos nagkwento siya na mga ano niya rin, mga sariling account niya na mga quarantine na mga eksena. So sabi ko, tas minsan sabi niya nga na may feeling siya na nakaka-worry, pero nung napanood niya yung content ko, naisip niya hindi siya alone. So yun lang din yung gusto kong sabihin sa nanay mo. Gusto ko rin din sabihin sa'yo na yung nanay mo ay hindi alone sa kanyang pagiging makalimutin. I think yung pwede nating i-focus dito is yung fact that your mother is growing older. Yan. Yun lang talaga yun. Yun lang yung dahil tumatanda na yung ating mga nanay, tumatanda na yung ating mga magulang, let's give them the best life that they could have. 'Di ba? Habang nandito pa sila sa mundo. Hindi mo kasi nabanggit kung ilang taon yung nanay mo. Kaya nga pag ikaw sinabi mo talagang 32 ha. Pag ikaw nabanggit-banggit mong 41 lang yung nanay mo ha, sinasabi ko sa'yo, di ba? Pero kung medyo worry ka talaga, pwede din naman pumunta ka ng magkaroon ng medical intervention Kaya nga yung mga supplement na tinatanong mo kay Nicole, baka makatulong baka rin talaga. naman. At hindi naman para sa amin manggaling yun. Kasi una, hindi pa naman kami nagsa-supplement para sa mga memory. Meron ka na ba? Wala pa. Or ayaw lang nating itanong sa mga doktor natin. Well, ang reason naman ko minsan kung bakit siguro sa mga edad namin na nakakalimot dahil sa dami ng ginagawa. Pwede din naman talaga. Tsaka alam mo, naniniwala kasi talaga ako na as you grow older, bukod sa madami na parang kumbaga yung brain natin, medyo madami ng mga input, no?
talagang ganun eh. Hindi po tayo pa-fresh eh. Yung Correct. katotohanan, pinipilit lang natin magpa-fresh sa lahat ng mga patusok natin sa mukha, pahila, 'di ba? Pa-botox, 'di ba? Pa-injection, yung mga ganyan o kaya mga pa-collagen, ganyan. Pero ang katotohanan po talaga, as you grow older, pabulok talaga. Oo. Ang sakit man pakinggan, pero papunta na talaga tayo sa pagkabulok. Yun Ayan. talaga yun eh. So, meron talagang factor kung bakit nagkakaroon na ng pagkalimot. Kumbaga kumpara sa mga computer, halimbawa napupuno na yung Yes, hard yung memory, disk correct, o yung memory. correct. Kaya bumabagal. Oo, hindi oo. kaya sa mga bisita natin, itong mga kabataan Ay, na yung to. mga bata. Mabilis makaalala kasi True. nga fresh pa eh. Tingnan mo nga kung gaano kabilis makaalala yung anak mo, di ba? Oo. Nung prinamis mo sa kanya, noong 7:32 p.m. kagabi, Oo. nabibili niyo yung laruan ngayong Oo. araw na ito, hindi ba't hindi kanya tinatantanan? Tama. Alam niya yung oras, di ba? Oo, dito. Oo. Sino ang mga guilty dito na nakakalimutan inumin yung mga maintenance? Ayan, di ba? Madaming mga ganyang mga factors eh. Oo. Pero tama si Jeg sa consult a doctor kung sa tingin mo parang papunta na ito talaga sa worrisome. Kasi syempre ang fear natin yung Alzheimer's, yung eventually makalimutan na yung mga anak, yun, doon tayo natatakot. So kung mas kilala mo naman yung nanay mo eh, kung ganun. Pero kung hindi naman, like may mga salamin niya na hinahanap niya pero nasa ulo niya lang pala talaga. Minsan may mga ganun lang talaga na eksenang siguro ang dami lang talaga masyadong iniisip kaya dumadating sa point na nakakalimutan. Oo. Ganon. Kasi talaga nakakatulong talaga pag nag-consult ka ng halimbawa, yung mga doktor, talagang may mga exercise na brain ituturo. exercises. Oo, Correct. parang sa computer, again, dinidefrag yung mga hindi na Yan. kailangang memories. Pwedeng tanggalin, may mga breathing exercise yan. Pero eh. parang feeling ko, Jegs, yung nanay mo, selective din. Oho. Selective din yan, di ba? Parang katulad ng mga taong mangungutang, Oho. akala mo makakalimutin sila, di ba? Kasi nakalimutan na nila. Feeling ko selective din minsan yung nanay mo. Bakit? Tanungin mo yung nanay mo kung ano yung mga naging kasalanan ng tatay mo sa kanya. Ayan. Nako, sure ako. Kasa- Detalyado. Nandun yun, Naka-download, correct. Naka-imprenta sa core memories. True. Nandun siya sa section ng kanyang brain na naka-private, private folder. Pero anytime na kailangan niyang i-download yung information, agad-agad niyang masasabi sa'yo, maski kulay ng damit nung tatay mo, Ayan. nung time na nainis siya. Oo. Diba? Ganon. Kung paano nakapwesto yung bigote niya. Correct. Kung may tinga ba siya nung oras na yon, kung may Malinaw mantsa na ba, correct, malinaw. napakalinaw, sinasabi ko sa'yo, Oo. di ba? Pero again, it's really normal. It's really normal na nagkakaroon ng pagkalimot. Meron nga mommy brain na tinatawag, fog brain na tinatawag, ganyan. But again, hindi po kami medical experts para sabihin na, ay oo, dapat ganito. Ay oo, normal lang yan. Wala ka dapat gawin, di ba? So, magkonsulta sa eksperto kung feeling mo. And madami naman talagang supplement. Alam mo, Jegs, hindi ako takot sa gamot eh. May mga taong takot sa gamot. Tama. Hindi naman natin sila masisi tungkol dyan. Pero lagi ko kasing paniniwala na kaya naman create yung gamot, di ba? Para pagaanin yung buhay natin. So, Tama. kung meron naman parang para gumaan yung buhay, ba't naman natin hindi gagamitin, di ba? Correct. Ganun lang yun. Kasi meron akong kaibigan, recently nakasama ko siya, sakit ng ulo niya. Tapos sabi ko, inom ka ng gamot. Para sa akin yun yung normal na I would automatically say. Of course, meron mga pwedeng first aid, may remedy, katulad ng ewan ko kung nakita mo nang sinuot ko sa ulo ko yung malamig sa ulo pag may migraine ako dati. Minsan, di ba? nakita ko. Mga ganon. May mga remedy ako mga gano'n na palamig sa ulo, mga ice bucket, ice pack, mga ganyan. Pero ang next na gagawin ko talaga is iinuman ko siya ng gamot. Ako din. Ako, di ba? May iba kasi takot kasi unang-una pag marami ka nang iniinom na gamot, yung kidney mo pwedeng tamaan Pero meron din namang iba hindi na tinatamaan Oo. Ako para sa akin I mean, that's the drug that will relieve the pain. Oo. So bakit natin hindi take yung drug? Kami yun ha? Ikaw, Durugista kasi kami. ilan yung iniinom mong drug ngayon? Ano ba? Depends. Sa isang araw. Sa isang araw, okay. Galing kasi akong Japan, no? So, dinagdagan ko kasi ng collagen. So, bali, dating 8, ngayon 12. Ako araw-araw 11. Tingnan mo. Yung sa akin, joke lang. Seryoso yung kay Diego. Seryosong 11 yung kanya. Kasi ganun talaga eh. And, pero that's us ha. I mean, kung takot kayo sa gamot,
then hindi rin kami ni Diego yung perfect na person para magsabing Oo. huwag kayong maggamot. Ang sa amin lang, ang sa akin lang talaga, ito, nakuha ko to mula sa OB-GYN ko dati, na sinabi niya sa akin yun na kaya nga create yung ganyang klase mga gamot, yung mga bagong teknolohiya para Yes. gamitin natin. Tama. So bakit tayo paurong na hindi natin gagamitin? Oo. So nung sinabi niya yun sa akin, oo nga no, gamitin natin. Bakit natin hindi gagamitin? Nagpakadulubhasa yung mga scientist, yung mga, anong tawag sa kanila, mga chemist, di ba? Yung mga magagaling para ma-come up nila yung drug na para sa pain na nararamdaman Oo. mo. Ba't hindi natin gagamitin? Oh, parang kagaya lang ini-endorso natin yung BioFlu, di ba? Ay, Pag may dalawang sintomas Oo, correct. Kapag may dalawang sintomas, baka flu Baka na flu yan. na yan. Kaya Oo. i-bio-flu. Ako, Oo. basic sa akin yun Pag nakakaramdam ako dalawang sintomas, Oo. basic. Tama. Diba? Gagawin ko na kagad, take ako ng bio-flu. Oo. Diba? So, ganun. Oh, well, ako naman naniniwala naman ako bilang isang lalaki at perspective ng lalaki na mas yung brain ng babae is mas healthy kumpara sa aming mga lalaki. Talaga ba? Hindi kasi, Bakit? di ba, imagine niyo sa utak ninyo nakakapag-multitask kayo. Kami karerang kabayo lang eh. Sa bagay. Di ba? Correct. So tingin ko mas healthy yung brain ng babae, kumpara sa... O, tingnan mo ha, sabi ni Diego yan, hindi ibig sabihin na sabi ng eksperto, Oo. mas healthy ang brain ng mga babae kaysa lalaki. Ako, based on observation, Oo, di sa ba? kanya, observation and experience. Ako, I would say ganun Pag ang asawa ko, dahil, bawa, nagte-text siya, kunyari, Oo. o kaya may binabrowse siya na something, Oo. kunyari, news article about the Venezuelan earthquake, kunyari, kahit kausapin ko siya, na may ibang topic, ayaw niya. Oo, dun lang, nakafocus lang doon kami siya doon, no? nakafocus. Sabi niya, mamaya ka na. Oo, correct. Wag, kahit ako din Oo. Pag may ginagawa ako, kausap mamaya na. Pero kayo, nagmo-multitask yung Correct. ano nyo. Yung sabi nga ni Papa Pindot dito, totoo po yan, kaya po sa tingin nila connected lahat. Hindi totoo yan. Pag ang babae, kunyari, imagine, okay, sa loob ng salon, shout out sa lahat ng mga nasa parlor, Ay, hello! nasa salon, di ba? Kinakausap ka ng nagkukulay ng hair mo. Oho. Sinasuggest niya yung burgundy versus maroon. Oho. And at the same time, may ka-message ka sa phone. Oo. And at the same time, kausap mo yung nagpuputs pa sa'yo. Di ba? Yun yung kakayanan ng brain ng babae. Oo. Yun yung sinasabi ni Jegs na feeling niya, Oo. di ba, based on observation, na mas healthy ang brain ng mga babae. Correct. Pero Oo. again, ang bottom line dito, if it is worrisome for you, consult an expert. Tama. Pero ito na lang kwento ko sa'yo. Nung araw, Aha. nakalimutan ko yung bunso kong anak sa kotse. Papasok na ako sa mall. Nakalimutan ko siya! Oo. Alam mo yon? Sabi ko, bakit parang may kulang? Parang meron akong hindi na bit-bit. Pambihira, hindi ko na bit-bit yung bata. Diyos ko po. Pero, this is also a call para sa inyong mga magkakapatid. Yes. Aha. Na baka naman, too much already on the mind of your mom. Tama. Baka Oo. ito rin ay isang warning. Correct. Panawagan, 'di ba? Oho. Silent cry, pwede, 'di ba, na masyado nang maraming iniisip yung nanay mo, masyado nang marami ang nasa utak niya, too much on her plate, na may mga bagay na siyang hindi nagagawa ng tama. So Or- baka may kailangan kayong gawin. Or baka yung laging ginagawa ng nanay nyo, the same thing. So Pwede. dapat random siya. Okay, dalhin Ayan. na sa Samgyup. Ito pa rin po tambalang kumikinang. Kailangan pa bang i-memorize yan? This